Ang tema ng ating mabuting balita ngayon ay patungkol sa pagpapatawad. At meron pong 7 epekto kapag tayo ay nagpatawad. From the word forgive. Ang hirap kasi magpatawad, di ba? Lalo na pag nasaktan ka. Pero may epekto po ito at napakaganda. Una, ang epekto nito sa tao ay freedom, kalayaan. Kasi pag may kaaway ka, bitter ka, di ba? Nagagalit ka, di ba? Para tayong ampalaya. Nakakunot palagi yung noo, nabubisit palagi, di ba? Pero alam niyo masarap sa ampalaya? Alam niyo po kung ano? Ang pinakamasarap na ampalaya ay ampalayain ka. Diba? Freedom. Diba? Ang pinakamasarap sa ampalaya ay ampalayain ka. Nakakulong tayo sa ating sariling galit, sa ating sariling mundo, kapag tayo ay mayroong kagalit. Kapag hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo tunay na malaya. Nagiging malaya lang ang isang tao kapag natuto na siyang magpatawad. Kaya kung ikaw, naloko ka ng girlfriend mo dati, patawarin mo na. Naloko ka ng jowa mo, niloko ka ng anak mo, patawarin mo na. Palayain mo na ang sarili mo at palayain mo na rin siya. Hanggang ngayon, bitter na bitter ka. Hindi ka kasi napangasawa. Maghihiwalay din kayo. Huwag naman. Maging masaya ka na dun. Eh, hindi ka niya talaga tunay na mahal eh. Di ba? Kaya palayain mo na. At palayain mo na rin yung sarili mo. Hindi mo alam, may talagang totoong nagmamahal sa'yo sa tabi-tabi mo. Hindi mo kasi napapansin kasi tumitingin ka sa iba. Kaya, pag tayo nagpatawad, nagkakaroon tayo ng tinatawag na freedom. Pangalawa, kapag tayo nagpatawad, magkakaroon tayo ng tinatawag na openness. Magiging open tayo. Mabubuksan muli ang ating puso. Kasi kapag tayo nagkagalit, nagiging sarado ang ating puso. Parado na. Ayaw na natin magmahal, di po ba? Ayaw na nating mahalin yung taong nagkasala sa atin. Sarado na ang ating puso. Hindi na tayo open. No? Pagka hindi tayo open, hindi lumalawak ang ating mundo. Kapag sarado tayo, lumiliit ang ating mundo. Diba nga, nagtatanim tayo ng pader, gumagawa tayo ng pader, na imbis na lumawak ang mundo mo, diyan ka na lang. Diba? Pinsan sa katrabaho mo, kapag may gagalit ka, may iniiwasan ka, kapag dumadaan siya, ayaw mo. Diba? Umiiwas ka na lang. O halimbawa, may pagkakataon na meron kayong pagpupulong, atin yung kaaway mo, yung kagalit mo, ayoko nang umatin dyan, kakaasar yung pagbumuka, kabwisit eh. Diba, ganyan minsan? Lumiliit ang mundo mo. Kaya kailangan magpatawad para maging open muli. Pangatlo, kapag tayo nagpapatawad, nagkakaroon tayo ng tinatawag na renewal of heart. Nare-renew yung puso mo, nagbabago yung puso mo, lumalakas, at tumitindi ang pagmamahal mo. Pag may kaaway ka palagi, di ba kumukulo yung dugo mo? Palaging mainit ang ulo mo, sumisikip yung dibdib mo, di ba? Pakiramdam mo talagang puputok yung puso mo, di ba? Pag may kagalit tayo. Kaya pag nagpatawad ka, marirenew ang puso mo na magdadala sa'yo sa pang-apat. Yung G, ano yan? Good health. Diba? Nagiging mabuti ang kalusugan mo. Epekto yan ng pagpapatawad. Tingnan mo yung mga taong hindi nagpapatawad, palagi stress sa buhay. Tingnan mo nga po yung katabi nyo, mukha bang stress? Diba? Pagka wala kang kagalit, iwas stroke. Diba? Nakakatulog ka ng maayos. Pag may kaaway ka, hindi ka makatulog, lalaki pa yung eyebag mo. Tignan nyo yung katabi nyo, laki na yata ng eyebag
no? Baka stress na yan. Patawarin mo na, no? Magpatawad ka. May kilala nga ako. Patay na nga yung kagalit niya. Hindi pa rin maalis yung galit niya. Namatay na yung kagalit niya, hindi pa rin talaga maalis. Sabi niya, kahit namatay yun, talagang hindi ko talaga mapatawad, Father eh. Ang pagpapatawad, it takes time. Pero tignan mo yung nangyayari sa buhay mo, sabi ko. Bakit pag naiisip mo siya, hindi ka mapakali? Bakit tumitindi yung galit mo? Bakit nasisira yung araw mo? Bakit sumisikip yung dibdib mo? Patay na nga yung tao. Ayaw mo pang patawarin. Ang pagpapatawad, hindi lang yan para sa taong nakagalit sa'yo o sa taong nagkasala sa'yo. Para din yan sa kalusugan mo. Ito niyo yung mga taong walang kagalit, healthy. Amen. So, nagiging good health tayo pag tayo nagpatawad. Pero pagka hindi ka nagpapatawad, sumasakit siya ang puso mo. Sakit ng puso ko pag nakita ko siya. Magkakasakit ka lang, i-stress mo yung sarili mo. Huwag naman, kawawa naman yung sarili mo. Be happy din. Magpakasaya. Tawarin mo na. Magpatawad ka na. Eh ano kung hindi ka patawarin, ang mahalaga, humingi ka ng tawad. Diba? At pang-alima, kapag tayo nagpatawad, ito yung pinakamaganda. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na inner peace. Ng tinatawag na katahimikan sa ating puso. Nagiging tunay na mapayapa ang ating kalooban. Hindi ka na nag-iisip kung may mga taong nagtatangka sa buhay mo. Di ba pag may kaaway ka ganyan minsan, iniisip mo na lang na, ako, baka pag dumaan ako dyan, barilin ako na ito. Di ba? Nangangamba ka palagi, di ba? At pag nagagalit ka, pag may kagalit ka, kung anong mangyari sa'yo, nag-iisip ka palagi na yung may gawa niya, yung kaaway mo. Halimbawa na lang, nakita mo yung aso nyo. Bakit malungkot yung aso ko? Iisipin mo, naku, baka nilason ko ng kapitbahay namin Baka tinuro ka ng kung ano-ano Iisip ka palagi, napaparanoid ang utak mo. Wala kang inner peace. Wala kang tunay na kapayapaan. Wala kang peace of mind kapag meron kang kagalit. At pang-anim, pag tayo nagpatawad, tayo ay victorious. Victory. Tagumpay. Akala kasi natin, pag tayo ang nagpatawad o tayo ang humingi ng tawad, tayo yung talunan. Hindi pwede, gaganti ako. Gagantihan ko pa, mas titindihan ko pa, ipaparamdam ko sa kanya na mas malakas ako. Lintik lang ang walang, ano yan? Ano yan? Alam na alam mo, walang ganti. Kasi gusto natin gumanti. Gusto natin maging matagumpay. Gusto natin maging victorious. Pero, kapatid, sa paghihiganti, hindi ka tunay na nagtatagumpay. Akala mo tagumpay ka na, pero hindi mo alam, talunan ka rin. At walang panalo sa inyong dalawa. Sapagkat kayong dalawa, nagpagamit kay taning sa demonyo. Sinong nagtatagumpay kapag tayo naggagantihan sa bawat isa? Ang demonyo. Ang ating Panginoong Hesus, nung siya'y binayubay sa krus, gumanti ba siya? Sabi ba niya, mga walang hiya kayo pag ako nakawala dito, patay kayo sa akin. Ganun ba? Habang siya'y nakabayubay sa krus, anong sabi niya? Ama, patawarin niyo po sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ikaw, pag may mga taong nananakit sa iyo, pag may mga taong nakakasakit sa iyo, ayan ba ang sinasabi mo? Ama, patawarin niyo sila, sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. O baka naman, pinagdadasal mo nga, mamatay na sana to. Sana matumba. Sana madulas, una ulo. Mabago. Sana mauna yung mukha, nakakaasal yung mukha Diba minsan ganyan? Huwag naman.
Hindi ka tunay na tagumpay kapag naggumanti ka. Akala mo, di ba, siniraan ka at doble pang paninira ang ginanti mo? Akala mo tagumpay ka doon? Hindi. Parehas lang kayong talunan. Dahil ang tunay na nagtatagumpay, marunong magpatawad, marunong magpakumbaba. Bakit? Dahil ang pagpapatawad ay una nating natanggap mula sa ating Panginoon. Mula sa ating Panginoon. Dahil ang panghuli, pag tayo nagpatawad, ang mangyayari, mag-e-end ang anger. Sa tingin mo, dahil mas nakasakit ka, mas nakaganti ka, mas doble yung naranasan nung nakasakit sa'yo, sa tingin mo, dun nagtatapos ang lahat? Hindi. Maghahanap yan ng kakampi. At pag nalaman niya ng magulang niya, nalaman ng mga anak niya, ginawa mo sa kanya, magagalit din lahat yan sa'yo. At hindi lang sa'yo, maging sa pamilya mo. At dun, parami ng parami, ang galit, ang hidwaan, at hindi na magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Pero pag nagpatawad ka, yun ang end ng anger. Katulad ng nangyari sa ating ebanghelyo. Diba? Hindi niya sinere yung pagmamahal o yung pagpapatawad na natanggap nung may utang. Instead, anong ginawa niya? Yung naramdaman niya, yung pagpapatawad na nakuha niya, hindi niya pinaramdam sa taong may utang sa kanya. Bagkus anong ginawa niya? Sinunggaban niya at pinakulong niya. At anong nangyari? Nung makita siya ng kapwang may utang, kapwa trabahador, nagalit sa kanya. Bakit? Dahil sa ginawa niya dun sa kapwa niya. At anong ginawa ng mga tao sa paligid niya? Sinumbong sa hari. At anong ginawa ng hari? Pinatawag siya at pinarusahan siya. At sabi dito, ganyan din ang mangyayari sa inyo, ang gagawin sa inyo ng Ama kapag hindi kayo nagpatawad sa inyong mga kapatid. Ganyan din ang mangyayari sa inyo kapag hindi kayo nagpatawad sa inyong mga kapatid. Kapatid, magpatawad ka na. Mahirap pong magpatawad. It takes time to forgive. Pero matakot tayo sapagkat at the end of the day, ikaw nga pinatawad ng Panginoon. Ang dami-dami mong kabulaslugan na ginagawa. Nakikita man ng tao at hindi nakikita. Lahat yan, pinatawad ng Panginoon. Sana magpatawad din tayo. At ilang beses, hindi makapito. 77 ulit pa. Ibig sabihin, unlimited. Pero hindi ibig sabihin na nagpatawad ka na, tinotolerate mo ang pagkakasala ng kapwa mo. Hindi naman ganon. Pero kailangan natin magpatawad sa ating puso. Kaya kapatid, tandaan natin na ang pagpapatawad ay mahalaga sa buhay ng Kristiyano. Dahil ito ang turo sa atin ng Panginoon. Dahil pag tayo ay nagpatawad, itong 7 ito ang ating mararamdaman, ang ating mararanasan. Una, ang 7 epekto ng pagpapatawad. Magkakaroon ka ng, pakiulit, freedom. Pangalawa, openness. Pangatlo, renewal of hearts. Pang-apat, good health. Pang-5, inner peace. Pang-6, victory. Pang-7, end of anger. In short, para hindi nyo malimutan, forgive. Sana po may natutunan kayo ngayong linggong ito. Amen.